Magandang umaga po mga kanayon. Welcome po sa Usapang Baboy Plus segment. Andito po ngayon kami sa ITCPH. Ako po ulit si Doc Ariel at kasama ko po ulit si Doc Ruth. Very energetic ngayon si Doc Ariel sa umagang ito. Ano ba naging almusal mo kanina, Doc Ariel? Ha? Anyway, so katulad ng binanggit po natin ng mga nakaraang Sabado, pagtatay po uli ng biik ang pag-uusapan natin ngayon. Actually, di ba, no? Ang sekreto dito sa pagtatay ng biik, the lesser the number of days na nagtatay sila, mas maganda yon. So, kailangan talaga agap para maiwasan ng dehydration o yung pagkawala ng tubig sa katawan nila. Dahil doon, mababantot kasi sila. So, yun ang sekreto natin doon. The lesser the number of days na maagapan natin yung pagtatay nila, mas maganda yon. Alam nyo ba mga kanayon na ang pinaka-importanting gamot sa nagtataing baboy ay pagbibigay ng electrolytes? Konti lang po actually ang nagbibigay ng mga farmers ng electrolytes sa nagtataing biik. Pero yan po ang napaka-importante sapagkat dehydration po ang kinamamatay ng mga biik. Ito Doc, may sikreto tayo dyan. Kung kayo ay magbibigay ng electrolytes, dapat yung may kasamang glucose at glycine para masigurado tayo na mapapakinabangang husto ng biik yung electrolytes na ibinigay natin. Mas mabilis kasi Doc na absorb ng katawan ng biik yung electrolytes kung ito yung may kasamang glycine at glucose. So yes, Doc Ariel, electrolytes, no, especially sa mga biik na 3 araw. Napaka-importante talaga na mabigyan natin sila ng electrolytes upang maiwasan ang, sabi nga natin kanina, paulit-ulit, dehydration na magiging dahilan ng kanilang pagkamatay. Tama, Doc Ruth. Bukod sa pagbibigay ng electrolytes, napaka-importante rin po na mabigyan natin ng tamang antibiotiko laban sa pagtatae. Alam niyo po ba na E. coli ang kadalasang cause ng pagtatae sa biik? At napakabisa po ng apramycin pagdating sa E. coli. Tinataya po na nasa 90% ng strains ng E. coli at saka salmonella ang kayang mapatay ng apramycin. So meron po talagang mga gamot na sadya ng ginawa na magkasama na yung electrolytes at saka ang apramycin tulad nga po ng Apralite. Tama yun, no, Doc Ariel. Marami nga tayong mga gamot na lumalabas ngayon. Ngayon, sa mga bagong walay naman, di ba? Marami ding nagre-recommend. Nire-recommenda din natin na bigyan natin sila ng antibiotics, especially yung mga tinatawag nating long-acting sa araw ng pagbawalay o mga ilang araw after maiwin o maiwalay sila. Doc Ruth, importante rin na mapagtuunan nila ng pansin na mapaganda yung kalidad ng colostrum ng inahin. Paano? Yung pagbabakuna ng inahin laban sa E. coli na ginagawa 3 linggo bago manganak. So ito, pinapaganda na yung kalidad ng colostrum para madede ng biik at protektado sila sa pagtatae. Tandaan din po natin na napaka-importanteng laging tuyo at hindi nababasa ang ating mga biik. Mas maganda po kung tayo makakapaglagay ng brooder para mabigyan ng init yung ating mga biik at hindi sila ginawin. Okay, so ulitin natin ulit, Doc Ariel, yung role ng feed, ng magandang feeds para hindi magtae ang ating mga biik. Kailangan mataas ang milk content, no? At madaling highly digestible, sabi nga natin. And then para naman sa mga bagong walay, so mas makabubuti rin na magbawasan ng kaunti ang kanilang pakain. Hindi natin sila i-fulfill pag newly weaned sila na sinasawag. Yan po mga kanayon, na pag-usapan na po natin ang kabuuan ng tungkol sa pagtatae sa biik at kung paano ito so-solve. Para masummarize po natin yung ating pinag-usapan sa mga nakaraang linggo, importante po na mabigyan ng electrolytes sa nagtataing biik. Pati rin po yung tamang antibiotics tulad ng sa Apralite. Kaya pagtuunan niyo po ng pansin yung mga practical tips na ibinigay namin sa inyo ni Doc Ruth dito po sa Usapang Baboy Plus segment. Malaki po ang maitutulong nito sa pag-aalaga niyo ng mga biik. Okay, so Doc Ariel, hindi dyan tayo natatapos, di ba? Tapos na ang pag-uusap natin sa diarrhea, pero sa susunod na Sabado, meron po tayong bagong topic, di ba? Tungkol sa iron naman po tayo. Bakal, yan, papakainin natin ng bakal ang ating mga baboy. Ha, Doc Ariel? Kaya manatili po kayong nakasubaybay pagkat next week napaka-importante po ng aming i-discuss. So ako nga po ulit si Doc Ariel. At ito naman po si Doc Ruth. Dito lamang sa K+. Ayan po, napakinggan nyo ang pinag-usapan ni na Doc Ruth at Doc Ariel na next week ang topic ay tungkol sa iron. At ito po, pasakali lamang kaya panoorin nyo to. Ang lahi ng mga biik ngayon ay nagdudulot ng kakulangan ng iron sa kanilang katawan. Hindi rin sapat ang iron na kanilang nakukuha sa gatas ng inahin. Hindi wastong solusyon ang pagbigay ng ordinaryong klase ng iron sa pagsugpo ng anemia at mahinang resistensya.
Sa pag-mature ng dugo, kailangan may sangkap na cobalt at vitamin B12 din. Bagong Jectran Premium for Piglets na may husay ng cobalt at B12 ay ngayon mas pinabisa pa ng zinc. Ngayon, ang mga biik ay may natural na proteksyon sa mga sakit habang nabibigyan ng wastong dami ng iron. Iron para sa karagdagang hemoglobin, cobalt at vitamin B12 para sa pagbuo ng dugo na siyang nagdadala ng hemoglobin, at zinc para sa natural na pampalakas ng resistensya na siyang panlaban sa mga sakit. Turukan ng mga biik sa day 3 at day 14 mula pagkasilang.